Malapit na ang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Kabilang sa mga inaasahan tatalakayin ng mga issue sa West Philippine Sea. May unang balita si JP Soriano. July 20 hanggang 22 ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. First official visit ito ng Pangulo sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, si Trump mismo ang nais makausap ang Pangulo. It is President Trump who invited President Marcos to this meeting. The President will be staying in the presidential guest house, the Blair House. So that means something too. Ayon sa DFA, kasama sa inaasang pag-uusapan ng issue ng West Philippine Sea at ang pagpapalakas pa ng defense cooperation ng Pilipinas at Amerika. Nitong Sabado, nagharap sa trilateral meeting sina Lazaro, US Secretary of State Marco Rubio at Japan Foreign Minister Iwaya Takeshi sa Malaysia. Sabi ni Lazaro, matibay ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika at Japan, pero mananatili ring matatag ang linya ng komunikasyon ng Pilipinas sa China. We have a strong communication lines with China and will maintain the strong communication lines. And then we will also leverage partnership with our in multilateralism. Natalakay naman ni Lazaro at Rubio ang pagpapalakas sa Luzon Economic Corridor, technology at cybersecurity. Hindi raw masyadong napag-usapan ang dagdag taripa na ipinataw ng Trump administration sa ilang bansa kasama na ang Pilipinas. Pero hirit daw ni Lazaro kay Rubio. During that discussions, I just said that if you want us to be politically security strong, then you have to make us economically strong. Kasabay nito, nagpahayag ng suporta ang kalihim sa pag-alma ng mga kinatawan ng Embahada ng Pilipinas sa China sa isang pagtitipon na inorganisa ng isang Chinese think tank sa Beijing na minaliit ang kahalagahan ng 2016 arbitral ruling. Sabi ng Department of Foreign Affairs, coordinated sa kanila ang sagot ng Embahada ng Pilipinas pagdating sa 2016 arbitral ruling. They've done what they are expected to do and talk, discuss this over in their discussions with that think tank. There were a lot of discussions there on certain issues that are maybe misleading, but we have given our statement, and this is exactly the statement also more or less with our position here in the headquarters in Manila. July 12, 2016, inilabas ng Arbitral Tribunal ang desisyon nitong nagbabasura sa 9-line historical map ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Ilang beses nang sinabi ng China na hindi nila kinikilala ang desisyon. Pero sabi ni Lazaro, alam ng China na patuloy na kumakapit ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. I took the opportunity to underscore that the award forms part of the corpus of international law and is now entrenched in international jurisprudence and remains a cornerstone of Philippine maritime policy along with the 1982 UNCLOS. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.